Breaking news tayo mga kapatrol. Kai Sotto nag-alas Stephen Curry sa isang pick-up game. Grabe, pinakita ang kanyang insane dribbling skill comparable kay Stephen Curry. Ang laki na ng pinagbago sa laro ni Kai at ang bilis na ng kanyang mga reflexes at kitang-kita ito sa isang pick-up game na kung saan ito ang ating panonoorin in this video. At panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang comment nyo sa aming babasahin. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Laki na ng pinagbago ng mga galaw ni Kai ngayong lumalakas na ang kanyang katawan. He looks quicker and faster. Ang kanyang elevation ay tumataas na at ang kanyang athleticism ay mas nakakabilib pa. Pero more than anything ay mas nakakabilib ngayon ang handles ni Kai na kung saan hindi na slow motion. Ang problema kasi sa dribbling skill ni Kai before ay parang slow motion pero look at this play. Let's watch it again. Nasa kay Kai ang bola playing the point guard and instead of passing the ball, ay umatake siya kaagad. He made a very quick between the legs dribble, then nag-change direction kaagad using a very impressive behind the back dribble, and boom, he is open for an easy dunk. May pa-Euro step pa na hilaw bago niya isinalampak ang bola. This is a Stephen Curry move minus the dunk. And speaking of dunk, ito ang isang dunk na masasabi nating ibang Kai na ang ating nakikita. Sa isang alley-oop dunk galing sa isang lob pass, ay pinakita ni Kai ang kanyang explosiveness. Grabe, napaka-explosive na ni Kai at napakabilis umangat ng kanyang talon. Parang hindi isang legit 7-3 player. Ito ang nabibigay ng kanyang newfound power and strength na kung saan mas bumibilis na ngayon si Kai at ito ang hinahanap ng mga NBA teams. Pati ang 3-point shooting ni Kai ay parang hindi na nagmimintis. At ito na ang iyong hinihintay na shoutout mga kapatrol. Shoutout at Manpa1611. Super awesome big man basketball player, package player, from rebounder, punter, etc. We are proud of you, Kai Sotto, Kaiju. Shout out at Antonio Rias, TV9UU. Sana galingan mo Kai para unang-una ka magiging player na Pilipino sa NBA. Shout out at RBR Tang. Kai should have a sure shot 3-point play in his offensive arsenal. Shout out at Regor Paraj, XJ7WW. Kaya nga, tira lang ng tira sa tres, si Jordan Poole nga, 0 out of 16 sa 3-point line. Di nga nahihiya. Shout out at SRAN5947. Pagdating ng Olympic qualifying tournament, huwag sanang mag-alinlangan si Kai sa tira sa tres. Kailangan nila yan para bumuka ang depensa sa ilalim. Meron siyang tira sa tres, bihira nga lang gamitin. Dapat madalas para masanay. Shout out at si Lormang Paro 184. Good luck, Pilipinas Pride Kaiju. Alam kong malapit mo na maabot ang pangarap mo. Proud kami sa iyo, kabayan. At balitang NBA naman, Kyrie Irving, anemic mga tirada sa tres. Malaking problema ng Dallas Mavericks ang 3-pointer sa Game 1 ng NBA Finals. Naghulog ng 16 shots mula sa labas ng arc ang Boston Celtics na outcome ng 27 points ang Dallas Mavericks sa long distance
Resulta ay 107-89 win ng Boston Celtics. Naglista ng tig-tatlong tres sina Jason Tatum at Derrick White at 5 pang Celtics players ay may tig-2 tres. Habang ang Dallas Mavericks ay 7 for 27 mula sa Rainbow Territory. I think they're the best 3-point shooting team in the NBA. So sometimes, really hard to take those away. Especially when they have 5 guys out and they can all shoot. Obviously, we've got to make more. Lahat pa ni Luka Doncic. Si Luka Doncic ay 4 for 12, pedestrian na kung pagbabasihan ang kanyang husay. Barado ang basket ng TD Garden mula sa long range kina Kyrie Irving, 0 of 5, at Paige Washington, 0 of 3. At isa pang nakakadismaya ay ang 9 assist lang ng Dallas Mavericks sa 35 made baskets. Hindi na-share ang bola o nataranta sa pambubulabog ng Celtics. We've got to be better. It's just basketball. And we've got to be better at the game of basketball on Sunday. Giit pa ni Mavericks coach Jason Kidd. At ang Game 2 ay sa Boston pa rin ngayong Lunes. Habang si Jaylen Brown ay wala stick sa scoring sa finals opener. Lumabas ang blueprint ng depensa ng Boston Celtics sa Game 1. Nilimitahan ng Boston Celtics sa 35 of 84 field goal shooting ang Dallas Mavericks, 7 for 27 sa labas ng Rainbow Territory. Yan lang ang kinaya ng Dallas Mavericks. At ang resulta ay ang dominanting 107-89 na panalo ng Celtics. Kahit kulang sa 6 of 16 shooting si Jason Tatum, napakaraming offensive option pa rin ang Boston. 6 ang umiscore ng double digits sa pangunguna ng 22 points ni Jaylen Brown at 20 points ni Kristaps Porzingis. At susolusyonan ni Luka Doncic, Kyrie Irving at Paige Washington kung paano makakawala sa nakakangilong depensa ng Celtics sa Game 2 ngayong Lunes. Sa first half pa lang, nakadoble na ang Celtics sa labas ng arc, lumamang ang Boston ng 21 points sa half at naging 29 points pa. Bahagyang nakabalik sina Luka Doncic sa third quarter pero muling kumalas ang Boston Celtics at ang dating palabigasan na si Luka Doncic sa corner 3 hindi binigay ng Boston Celtics. Overall, 1 for 3 lang sa corner ang Mavs. Ang nag-iisa ay galing kay Josh Green sa garbage time na. At isa pang sakit sa ulo ng Dallas ay si Kristaps Porzingis na may 3 blocks sa una niyang laro pagbalik mula sa calf injury. Nagsama noon sina Luka Doncic at Kristaps Porzingis sa Mavericks pero hindi nag-click ang tambalan. Ngayon ay problema na ni Coach Jason Kidd kung paano sasawatain ang 7'3" center na bukod na rim protector ay maaasahan pa ang tira sa long range na merong 2 for 4 sa opener. At walang nagawa sina Daniel Gafford at Tariq Lively II para kay Kristaps Porzingis.